Sa gitna ng napakalawak at tuyong Sahara Desert, may isang syudad na parang lumalaban sa panahon. Isang antigong lungsod na sa halip na magka-wifi, sandstorm ang araw-araw na signal. Ito ang Chinguetti, ang ancient city ng Mauritania, Africa. Dito hindi pera o power ang sukatan ng tao, kundi kung gaano karaming Quran ang kaya mong kabisaduhin. Tito John's TV. Sa Chinguetti, ang mga bata hindi naglalaro ng Mobile Legends. Ang laro nila, i-memorize ang Quran. Mula pagkabata, pinapaupo na sila sa ilalim ng tent o sa simpleng bahay putik habang hawak ang tinatawag nilang lau. Ito'y parang wooden tablet na pinapahiran ng chalk o clay. Doon nila sinusulat ang mga bersikulo ng Quran. Uulit-ulitin hanggang kabisado. Pag na-memorize na, buburahin nila tapos panibago na naman. Araw-araw may haloko o study circle kasama ang kanilang sheikh. Doon magre-recite sila ng sabay-sabay, parang choir pero walang tono. Sa Chinguetti, status symbol ang pagiging hafiz o taong nakaka-memorize ng buong Quran. Dito di mo kailangan may kotse o iPhone. Basta hafiz ka, may respeto ka. At bonus pa, pag gusto mong mag-asawa, mas madali kang tanggapin ng pamilya ng bride. Kasi sabi nga nila, ang hafiz, faithful yan. Halos kabisado niya ang mga utos ni Allah. Dito rin makikita ang mga sinaunang libro na mas matanda pa sa mga lolo ng lolo mo. Mga kopya ng Al-Muwatta ni Imam Malik, Mukhtasar Khalil at Alfiya Ibn Malik. Puro heavy hitters ng Islamic literature. Noong 13 hanggang 15th century, sumikat ang Chinguetti bilang city of libraries. Halos bawat bahay may mini library. Hindi lang tungkol sa reliyon, kundi pati sa math, astronomy at medicine. Imagine mo yon, disyerto pero may science department. At ito pa, bago pa man nauso ang mga delivery app, Chinguetti na ang original trade hub. Noong 8th century, dito dumadaan ang mga caravan na may mga dalang gold, asin at kung ano-anong goods. Dahil dito naging kilala ang Chinguetti bilang sentro ng karunungan at kalakalan. Kaya nga kahit mula Middle East at West Africa, dagsa mga estudyante dito, parang UP ng disyerto. Pero ayun na nga, kahit gaano kabanal, pag si Mother Nature na ang kalaban, lahat yari. Unti-unting kinakain ng Sahara ang lungsod. Ang tawag dito, desertification. Di lang yan environmental problem, kundi cultural extinction din. Bakit nangyayari to? Una, climate change. Sobrang init, kulang sa ulan, tuyong-tuyong lupa. Pangalawa, overgrazing. Sobrang dami ng camel at kambing. Ubos lahat ng halaman. Kinukulang. Pangatlo, pagtotroso. Ginagawang panggatong. Kaya bye-bye na ang mga punong humahawak sa lupa. Resulta, bawat sandstorm may bahay na nalilibing. Bawat iip ng hangin, may kasaysayang tinatangay. At dahil hirap na rin sa kabuhayan, maraming taga Chinguetti ang dumilipat sa mas malalaking syudad. Unti-unting nauubos ang mga tao na ninirahan at nag-aalaga ng lugar. Parang pelikula na ang ending. Ang bayan na dating sentro ng karunungan, ngayon nalilibing ng sarili niyang disyerto. Nakakalungkot. Minsan kahit gaano kakatalino, kahit gaano karami kang alam, kapag hinayaan mong matabunan ng panahon at kapabayaan, mawawala rin lahat. Alalahanin natin hindi lang disyerto ang lumalawak. Minsan pati ang distansya natin sa ating mga pinagmulan. Kaya bago ka mag-move on sa susunod na video, mag-subscribe ka muna. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.